Ito yung flood control na putol dito sa ibaba ng Matiktik, bayan ng Norsagaray. Base doon sa nakita ko doon, 2024 mahigit 48 million ang nagawa ang nagastos sa project na ito. Bakit kasi napakalaki? Ano ba ito? Dadaanan ba ito na 6 by? Hindi ko maintindihan yung mga design ng mga flood control ng mga DPWH na ito. Hindi naman pwedeng daanan ng 6 by. Dahil ito yung ang laman nito yung ampaw nung ginagawa ito sinisita ko na ito alalang din ako magawa ampaw, taga puro buhangin. Talaman ako nakitang bakal. Nako, bubuti na lahat ito mataas na din sa bandang gilid. Kung ito pumantay sa lupa, di ba ito pipressurize siya ng tutulak yan ng lupa napakapangit na pala gawa ng tao. Control nito. Nako, wala man ako nakikita mga butas sa mga gilid-gilid Paano na kung halimbawa nag-silk in na yung tubig doon sa loob ito, makakaroon ng overpressure dito, ito masisibak. Saka yung ganitong design hindi ito applicable dito. Dapat ang nakalagay dito mga bato. Ang dami-dami naman bato dito sa bundok ng DRT na malapit dito. Sana yun na lang kinuha nila. Kahit na ang sinuwentuhan lang nila itong portion na ito, itong side na ito, kahit manipis lang basta may bato. Kahit hindi ganito yung forma niya, hindi naka-slide, kumbaga sa kanina naka-anda na, siguro pagka bato okay na doon ng mga 3 meters. Kisa naman dito 48 million na pala yung tsuran na ang tingin ko ala pa rin 1 kilometro. Grabe ng pangurakot. Saka ang design mali. Walang pasingawan ng tubig dito sa islop na bagay. Wala pang mga bakal-bakal na nakatayo doon sa gilid-gilid. Hindi ko napansin ba? Ganun. Ako. Saka yung ganitong flood control, base sa aking pag-a-analyze sa flow ng tubig, ito yung nakaayon sa yung flow ng tubig, saka yung design ng flow control pareho siyang nakaparallel. Hindi ka mukha ng seawall. Dapat ang ginawa rito seawall style, puro bato. Ang seawall nga nung nanggaling ako ng Biliran bilib na bilib ako doon sa seawall dahil pagka hinahampas ng alon paliala lang sabi nga ng taga roon matagal na rin yung seawall na yun. Nung ginawa daw yun kilalaking bato yung nakapaloob tapos sinimentuhan lang yung labas. Yun po pwede yung mga walang butas-butas, pero wala tayong magagawa dito. Darating ang araw to masisira. Pero subukan kong pag-aralan at i-improve natin kung ano ba yung nararapat ditong gawin. Pag-aaralan ko ito. Napakalaki na flood control nito. Siguro mga around mga 6 meters. Isang dump truck sobra pa. Kaya dadaanan ng dump truck. Kawawa kaming mga Pilipino na nagbabayad ng tax. Ako'y 30 taong higit na nagbayad ng tax. Ako'y retirado na ngayon. Kaya mabuti na lang may website si Pangulo. Ay naku, matagal na. Sana pa yung side na wag nang lagyan ng ganda ring flood control. Kung po pwede yung mga kawayan lang na yun yung kawayan. Ayan ang ganda ng kawayan. At yung bakante na yun, yung nakukutkot ng lupa na yun,
Tataniman din natin ang kawayan yan. Kahit ako'y mag-volunteer na magtanim ng kawayan dito, makapagtanim man lang sa loob ng 1 linggo yung mga 10 kawayan, at ako na rin ang magbibinghi para sa kanila. Kakahiya naman sa mga contractor nito, saka sa mga politiko dito. Ewan ko ba sa mga kanila, bahala nga sila. Basta ako, kung ano yung maganda para sa sambayanan ay gagawin ko. Ayoko ng mga politiko na yan, hindi ko kailangan niya. Ako sanay magdildil ng asin, pero yung ginagawa sa mga taong bayan, ay hindi ako papayag na hindi ako kikiburito. Kahit ako'y barilin nila, basta masabi ko yung mga damdamin ko. Sawa-sawa na, kakaawa yung mga nasa bayan na mabababa, lalo na yung mga bata. Nakakahabag. Kami sa Norsagaray hindi apektado eh. Ang nangyayari ganito, kakainis talaga. Dati ang dami isda rito, ang dami isda. Bakit ngayon wala na yung mga isda? Nung ako elementary, may dala akong dampat, ang dami na isda. Tapos ang libag-libag ng ilalim ng ilog, ang daming burak. Tapos yung mga gilid-gilid, itong flood control na ito, puro bakawan yan. Ang tawag sa amin noon, agoy-uy ang tawag. Pero dinevelop ng mga ito. Dati puro cottage to. Sukat ba naman tayo ng flood control? Ano ba utak meron tong mga DPWH na ito? Kakainis po talagang, nakakaiyak at ako 30 years na nagbayad ng tax, nakamatayan pa ng asawa at gumastos napakalaking pera. Ako'y nagtiis, nag-Africa ako, hindi ako lumapit kahit kanino ng politiko. Ayoko, basta ako, hindi ako lalapit. At kaya ko, gagawa ko ng paraan. Tapos ganito, pagdating ko, ganito gagawin. Nung sinimula to 2021, panahon pa ni Rodrigo Duterte yung kabila, yung bumaksak doon. Baka akong flood control to, lagi kong sinasabi sa mga kagawad. Sabi ko, sitahin nyo naman nyo yung mga flood control na ginagawa. Wala nga kami magagawa eh. Yun kaya gusto ni congressman eh. Silverio pa ata ang congressman nun. Ngayon si Pleito na, ay nako, Congressman Pleito, kaya pala pila-pila ang tao sa iyo. Lahat humihingi ng mga ayuda. Lintik namang mga tao na yan. Hindi marunong makiramdam mga tao dito sa Bulacan. Yung konting pera, pinagpapalit nila yung kanilang mga prinsipyo. Bahala nga kayo dyan. Tuwan-tuwa sila pag sila'y nakakakuha ng scholarship, pambili ng gamot. Kulang na lang, pati pambili ng mantika, pati hingin sa congressman. Ito naman si congressman, bigay naman ng bigay. Ay nako, ewan ko ba, bakit ganito itong bayan na ito? Tsaka kahit naman yata saan, matapos na sana itong mga problema na ito. Ay nakakainis talaga. Ay nakakadurog ng puso naman yung mga ginagawa nito, samantalang ibang nasa laylayan andun sa at nakalubog sa baha.